Barangay Quebiawan sa San Fernando sa Pampanga, may isang estero na ang pinakabukana sa ilalim ng tulay. Dito dumadaloy ang tubig mula sa mga imburnal ng Angeles at San Fernando. Estero, saksi sa mga aksidente. Ang na-experience ko dito, isang aksidente ng backride na motorsiklo. Saka isang nasagi ng bus. Tumilapon din dito sa estero na ito. Dahilan kung bakit umugong na rin dito ang mga kwento-kwento. Kaya maraming sasabi na may nakikita sila, nagpapakita yung kaluluwa siguro. Sabi ng isang matanda, iwasan mo yung puting babae. Una kong nakita yung lalaki, tapos sabi ng matanda rito, nakita mo ba yun? Sana pala na lang mangyari saka nag-cross. Pagka hapon, binangga yung mga sinasakyan nila Lolo Pepe. Patay sila lahat. Idagdag pang makasaysayan ng barangay, naging kampo militar noong panahon ng mga Hapon. Maraming namatay dito. Nagulugan ng bomba. Pero ang pinakamahiwaga ang naririnig daw na mga tinig mula sa estero na tila humihingi ng tulong. Yung daing na malalim parang nanggagaling sa tapayan, ilalim na lupa. Ganun. Titingnan ko, dito naman. Kung sino kung mampakita ka na sa akin. Sa kabila ng mga ito, ang mag-asawang Edgardo at Rowena, walang katakot-takot na sa tabi pa ng kalsada, ipwinesto ang kanilang paninda. Pandemic, wala kami tiyangge, pumunta kami sa kanto. Pero umaga ng Setyembre 13, ang mag-asawa, Kinabahan kami. Parang naging paparandam. Natakot kami. Alas mataas yung balahibo. Tumitingin-tingin ako sa highway. Ba't may narinig akong tulong-tulong? Sabi, hinahanap ko, saan kaya yun? May naririnig akong boses, saklolo. Tapos tulong. Kinikilabutan ako ng konti. Dahil yung narinig mong boses parang may lalim eh. ngunit binaliwala nila ito sa pag-aakalang guni-guni lang nila ito. Pero maya-maya lang, ang karton na inilatag nila sa kalsada, biglang mag-isang gumalaw. Parang may multo ata dito. Sa puntong yon, matapang nilang sinilip ang uwang sa imburnal at nagulat sila sa kanilang nakita. Dahil ang boses na kanilang narinig na inakala nila mula sa multo, nanggaling pala sa isang tao. Pinagkikinggan ko talaga eh. Tumingin ako sa ilalim. Doon ko na nakita yung tao. Naka-face mask pa nga yun eh. Saan ka gawin pumasok? Doon sa dulo? Agad silang humingi ng tulong sa barangay. Nung nakikita ko talagang parang apong-apo na siya. Uwaw na uwaw. Okay ka lang dyan. Hindi ka na uwaw. Nauwaw ka? Ganun na no? Public. Dali-daling dumating ang rescue team. Nagpapanik kasi siya. Una niyang tanong kung nandun pa yung umahabol sa kanya. Tatakot din sila. Kita daw ng mga nagtitinda doon, nilalangaw na. Kala nila patay na. Danger doon is pwede siyang ma-swept away sa drainage and then eventually malulunod siya.
ng imbornal. Ilang saglit lang, nakalabas ang lalaki. Ang lalaki sa estero, si Jojo, hindi niya tunay na pangalan. Halos 7 oras na nasa loob ng imbornal. Pero paano nga ba siya napunta roon? Bakit? Bandang alas 12 ng hating gabi nitong September 13. Ay, bumaba pa ako ng bike, umihi, tapos may sumigaw po sa akin. Hoy, anong ginagawa mo dyan? Hindi po ako sumagot, may narinig po akong boses. Baka asit yan, sabi sa akin. Eh, may tao pong lumabas. Yung isa po, nakita ko may baril. Kaya tumakbo na lang po ako. Dahil sa matinding takot, naisip daw ni Jojo na pumasok sa imbornal. Kaya pumasok ako sa ilalim, doon mismo sa madilim. Naghintay po ako magdamag doon. 5 to 5:30 po ng umaga. Lumabas pa ako doon sa may liwanag. Eh, yung isa pala nandun sa may kanto sa kabila. Kaya tumakbo ako ulit. Buti nakita ko yung imbornal na papuntang Kibiawan. Doon pa ako pumasok. Nasa kalahating kilometro raw ang binaybay ni Jojo sa imbornal. Pag sumisilip ako, tinitingnan ko muna na sure na tao yun o baka sila rin na nag-aabang sa akin. Eh, sure na ako na may nakita na ako maraming tao tapos may mga babaeng nagtitinda. Doon na po ako humingin tulong. Yung lugar kasi yan, meron nagaganap talaga pagdating dun sa mga usapin ng illegal drugs. Meron din siyang ipinagtapat. Inaamin ko naman po, nakainom ako pero sigurado hindi po ako lasing. Isang gin lang po yun. 3 kaming uminom. Kita-kita ko sila, may hawak na baril. Hindi ko po imagination yun. Totoo po yun. Wala po akong planong mag-report sa mga polis. Wala naman po akong pakialam sa mga yun. Masaya po ako, nabuhay po. Nakaligtas po ako doon. Minsay akala nating kakaibang tinig. Hindi sa lahat ng pagkakataon dapat katakutan. Saan ka gawin pumasok? Doon sa dulo? Baka ang iba nang hihingi ng saklolo. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.